Magandang umaga. Um, Bago tayo magpatuloy ng ating activity today sa ating spa management course, and also before I will give my announcements later on, hayaan niyo mo lang muna ako na tumungo muna tayo sa 6. First Corinthians verses 18 Bago ko to babasahin 20. itong mga talatang ito, may marahil gusto ko lang magtanong sa inyo. Have you experienced at that time na kung saan ay yung mga nasa paligid natin, kung ano-ano na yung kanilang mga ginagawa at tila kahit na alam natin na mali, parang minsan ang pakiramdam natin parang parang why don't we follow them? Why don't we do it as well? Parang ganun, ano? So I do not know if you have experienced that. Pero sa akin, mayroong mga ganong mga episode, ika nga, no? Lalo na sa bombardment ng social media, yung mga ganon, no? A classic example is yung nangyari kay Trump. Ewan ko lang kung I do not know what your political affiliation is pagdating sa US politics. Pero sa akin kasi, 'di ba, all along as I tried to go around and watch yung mga footages about Trump, 'di ba? Na alam naman natin na marami siyang kaso, he was convicted felon. Marami siyang mga ginagawang mga bagay na talagang medyo nakakarindi minsan kung talagang iisipin. Lalo tigit yung kanyang pagsisinungaling, no? Pagsisinungaling niya at yung pagpapalaganap niya ng mga fake news. Again, I'm sorry, hindi ko alam kung ano yung mga inclination niyo on this. Pero ang sa akin lang is sa ganung mga pangyayari, minsan parang pumapasok sa isip mo na ano to, ito na ba yung norm ngayon? Ito na ba yung kasanayan ngayon? Kasi ito na nga, parang parang ano parang sanay na yung mga tao sa mga ganung bagay na wala na nagre-react. Although may mga protests, may mga rallies here and there, pero in general, parang yun nga, parang yun na yung norm na sinasabi. Ngayon, tingnan natin sa sinabi nating talata kanina sa First Corinthians chapter 6 verses 18 to 20. Ang sabi dito, flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Verse 20, for you have been brought with a price, therefore glorify God in your body. May the Lord bless the reading of His Word. Dito makikita natin na napaka-strong nung salita o ng mensahe ni San Pablo. Sapagkat ito po yung konteksto po, ang Korinto na isang, nung panahon na yon ay it's a prosperous city, very, very active yung commerce, at nandyan halos ang mga leaders, na political leaders, economic leaders, they were all there. At kung titingnan natin yung kanilang konteksto, meron silang isang paniwala, may isang parang ikang relihiyon na kung saan ay they encourage yung prostitution, temple worship, yung mga ganun, no, na kung saan ay may kasamang sexual activity sa kanilang pagsamba sa Diyos. Parang ganun yung parang ganun yung kanilang environment. Ibig sabihin po, talamak yung kanilang mga sexual activities na nire-relate nila sa kanilang reliyon. Parang ganun, no? Kaya nung sila'y naging mananampalataya, yun yung naging problema ni Pablo. Sapagkat sabi niya, kapag ka ang mga tao ay hindi nila ma-detach yung sarili nila mula sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, dahil yun na yung kultura yun na yung nakasanayan na no? Kaya nga kahit nasa templo may mga prostitutes, no, na ginagamit at ginagawa po nila doon mismo sa kanilang pananambahan. Kaya itong sabi ni Pablo, kailangan wag nyo silang gayahin. No, do not follow them. You have to separate yourself from them. Why is that? Sapagkat sabi po niya, yung ating katawan na kay Kristo, sabi niya, this is already sanctified. Meaning, we are already set apart
No, ibig sabihin po nun, huwag nating gayahin yung kanilang gawain, no? Ang sa verse 20 napakaganda at napakatibay nung kanyang napakatindi ng kanyang sinabi. Sabi niya, "For you have been brought with a price." No? Ikaw ay tinubos na may presyo. Sino po yung tumubos sa atin? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. We were bought with a price. Jesus was he crucified and died on the cross, and he rose again for our sins. Ika nga. Kaya nga yung ating katawan na kung saan nananahan ng Panginoon, ito ay templo ng Diyos. Na wag nating hayaan na ito ay ma-defile, wag nating hayaan na ito ay mailagay sa isang sitwasyon na maging katawa-tawa yung ating pananampalataya sa Diyos. No? Kaya nga dito po ang linaw ng paalaala sa ating lahat. No? Kahit na sa ating kapanahunan sa ngayon, napakahalaga. No? Na ang ating katawan na ating isinuko sa Diyos, kailangan nating ihiwala ito sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran kahit na tila parang naging kasanayan na, tila naging uso na, naging trend na siya, nung ganon. Sapagkat tunay nga, no, katulad sinabi ni Pablo, we have been bought with a price. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yun yung ating panghawakan sa ating buhay, sa ating lakarin sa Diyos. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Ama. Sapagkat tunay nga Panginoon, kayo po'y nagpapaalaala sa amin na ang aming katawan, na ang aming buhay, Panginoon, ay inyo pong inilaan para po sa inyo pong pangalan, para po sa inyong kapurihan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na tila nga po isinasantabi namin, Panginoon, ang inyo pong kabanalan, Panginoon, na kami po ay inyo pong tinubos sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak. Lord, salamat po na marami. Even as we continue on with our study today sa Spam Management Course, Panginoon, tulungan yung bawat isa na maging interactive po yung aming pong pag-aaral at marami po kami matutunan, Panginoon, sa araw na ito. Muli ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po, tuloy po tayo sa ating activity for today. And like what we have said, let's go now sa ating slide. Ayan. So this time, para paalaala po sa lahat, ano po, hindi po ito continuation po ng ating LMT training and review. Ano po, we are under the ating weekly po na spa management course, and I would like to make a few announcements bago tayo magpapatuloy. Number one, ayan po, para dun sa iba sa atin, medyo may kulang yung spelling. Para sa iba ho sa atin na hindi officially enrolled sa ating pong spa management course, we are offering all those nakapag-enroll sa level 2 ng ating training program. This is some kind of masasabi nating freebies, no? Free benefit na ibibigay po ng AUSA sa inyo kapag nakapag-enroll po kayo sa ating level 2. Remember, dalawa po yung level ng inyo pong LMT training program. Number 1 is the level 1 and of course the level 2. Level 1 is the basic discussion natin doon sa required ng DOH na mga iba't ibang mga topics. No? There were 5 topics and we have to complete the 60-hour requirement ng DOH. And once you complete that one, and by the way, no, kailangan po sa ngayon pa lamang, I think I have to remind again all of you na nasa klase na ito ngayon na you have to complete part of your completion ng training ng level 1 is yung inyong pag-submit ng inyong video presentation. Okay, instead of doing the face-to-face evaluation like what you have seen perhaps no doon kay Roxanne, magagawa din kayo ng ganong similar video na kung saan ay imimimik nyo. Ipag sinabing mimic, gagayahin nyo yung 3 stages of massage from the pre-massage, massage proper to post-massage. And of course, sa massage proper, gagawin nyo po yung 5 basic stroke manipulations. Now, I would like to just make
make it clear na I wouldn't mind kung kayo ay nagpipresent at tila binabasa nyo yung inyong presentation. Walang problema po sa AUSA po yun. Hindi po problema yun sa amin. Ang importante lang is gagawin nyo po na maayos yung presentation, mayroon kayong ilalagay na assessor, kayo magpi-perform, and then you have your model, and then like what I have shared with you, gayahan nyo po through and through. Ngayon po, kung problema nyo po yung spiel, pag sinabi nating spiel yung inyong script na gagawin, pinost ko na po sa ating group chat na ano po yung spiel na yon na pwede nyo sundin, ano. I do not recommend you follow it exactly word for word, pero pwede nyo namang gawing guide, no, which is yun yung flow na inyo pong presentation. Now, if you have an idea and if you internalize the whole thing, madaling-madali na lang yung pagkaharap nyo na ang examiner as assessor mismo ng DOH. So malinaw po 'yon. Now, once you have already come up with your video, huwag kayo magpadala ng raw video sa AUSA ha. Huwag niyo ipadala o i-share sa akin yung raw video. Pag sinabing raw video, yung ginawang video, and then yung ipapadala po ninyo sa atin. Kasi ma-overwhelm yung aking memory, yung aking storage sa aking computer. So what I recommend is for you to make your own YouTube channel, no? Gumawa kayo ng sariling YouTube channel, o kung mayroon kayong kaibigan na may YouTube channel, doon niyo po i-share o i-upload yung inyo pong ginawang video. And then yung link ng video na yon, yun lang isi-send niyo po sa AUSA. Okay? Huwag niyo i-send sa group chat, i-send niyo sa akin directly para madali ko siyang ma-monitor. I hope that's clear. No? Kaya gawin nyo na habang medyo mabilisan na po tayo ngayon kasi remember, katulad sinabi natin, in-announce natin na due for submission na tayo April 1 to 30. But I want you to submit all of these things on or before end of the month. No? And then as you prepare also for your dalawang graded na quizzes o unit tests, and then your final examination. So I hope that's very clear. Ngayon, wag mo na kayo ang iba kasi medyo nag-worry, sir, hindi pa ako fully paid sa level 1. Wag niyo mo nang i-worry 'yon. I-worry niyo po na yung mga requirements, yung dapat niyo i-comply, yung paghahanda ninyo, and then yun, o nga no. Isabay nyo ng pag-worry. Oh. Pero what I'm saying here is that wag niyong wag kayo matali doon kasi financially may problema pa kayo. Although, tulad sinasabi natin, we will not recommend anyone pagka hindi po complete yung inyong required payments both sa level 1 saka sa level 2. Pero like what I'm saying is, yung pera naman nagagawa ng paraan eh. Pero yung mga deadline, mahirap yun. Kapag naipit kayo sa deadline, hindi namin kayo marirecommend kahit na may pera kayo na pambayad ng inyong mga tuition. I hope that's very, 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 very clear. The next thing I would like to discuss with the group, with the class is this. Oy, nawala. Ayan. Uh, I think na-mention ko sa inyo, tumawag sa akin yung uh, tawag nito, yung Department of Tourism, and they are asking for people whom I can recommend para sa Japan. Ano po itong sa Japan? Ang Japan po, ganito. Mayroon pong darating na expo, international expo sa Japan, na kung saan ay ang nais ng Department of Tourism is showcase nila yung hilot. I-showcase nila yung hilot. Ano yung mga benefits? Number one, mayroon kayong fixed na maging salary for the whole 6 months. May monthly po yan. Ibibigay po ng gobyerno. Sagot nila yung inyong pamasahe going there. Sagot nila yung tirahan nyo sa Japan. Parang mamamasyal lang kayo sa Japan for 6 months. Yung ganon, while promoting the hilot. Now, ano yung requirements? Ang hinihinging requirements, number one, kailangan maging LMT. Kaya medyo malabo sa karamihan sa atin, no? Kaya hindi pa kasi kayo LMT. But if you have some friends na LMT, then pwede, i-recommend niyo po sila. Kasi po, aside from LMT, kailangan po niya, mayroon po siyang in situ ng hilot. Ayan. So, I understand some of you, mayroon na kayong in situ ng hilot.
antayin nyo lang po. Pero baka next year na yun, no? Kung sakasakali lang, no? Kasi every time naman meron mga ganong sinasalihang expo ang Department of Tourism. Okay? Ayan po, yun po yung ano po, dalawang requirement. Kailangan number one, of course, yung inyong license, DOH license at TESDA in situ certification on Hilot. Okay, so napakagandang opportunity. Kaya magmadali, sabi ng commercial. Ayusin nyo na yung inyong lisensya kasi from time to time maraming tumatawag sa atin. Ano, may mga opportunity na nakaabang. Kaya lang nakakagulat kasi ilang araw lang yung ano nila, ilang araw lang yung kanilang binigay na lead time, tsaka nag-set na sila ng deadline. So again, if you have some friends who are qualified, let them contact me para ako yung magre-refer ng kanilang mga pangalan, no? Pero kailangan kumpleto yung mga requirements. At ayun, yung pangatlo pala, sorry, bago ko makalimutan, yung pangatlong requirement ng Japan ay passport. So tatlo pala yon, no? Kailangan yung TESDA certification, DOH license, at of course meron na kayong nakahandang passport. Ayan po. Okay, sige po. So kung wala nang tanong diyan, let's proceed. Pero tingnan ko basahin ko lamang yung message ni Ems. Sabi niya, Sir, pwede po hindi magsalita ng stroke pero gagawin lahat. Yung move o action na lang after the opening. Shit. Hindi pwede. No? Kailangan lahat, hindi pa pwede kasi harap ka ng assessor ng DOH tapos ano ka, nakasiper yung mouth mo at nagpe-perform ka. Hindi pwede po yon, no? Kaya nga oral practical exam, no? So you have to explain. Kaya lang nakakahon naman yun eh. Nandoon naman sa manual. Yun lang, gayahan nyo lang po yun. Five basic strokes, no, sa five manipulations, basahan nyo lang po kung ano po yung kanyang rationale, and then you don't even have to mention the benefits, no, and then yung mga strokes na lang, and then sabayan na lang ng performance. Yun po yung sa yung requirement ko po sa inyo, which in turn yun yung gagawin nyo sa harapan ng inyong DOH assessor. Ayan. Okay, so wala nang tanong. Ang panghuli ko kaya yatang ano, tinan natin. Meron pa pala ako isang announcement dito. Yung others natin, ano ba yung others? Well, yung others is, yun, nabanggit ko na yung others kanina regarding your requirements sa DOH examination. Kailangan i-comply ninyo, i-send ninyo sa akin via YouTube. And then, habang maaga, pwede nyo i-send na maaga para kung may mga problema, madali natin mapag-usapan and then you could do the necessary changes. Remember, if you do not pass both the written and the practical exam, I cannot recommend you to DOH. And then if you need to take a special exam, lalo sa written, always remember, we always ask for a 300 examination, a special examination fee. Ayan po. Because like what we said, internet-based yung ating training. So medyo it takes time to prepare your exams. Hindi po ganun kadali mag-prepare po ng online exam. Okay? Walang tanong, are we good? Tuloy na tayo sa ating topic for today. Okay. So wala naman po, tuloy tayo. Ayan. So today we are going to go back dito sa ating talagang topic, which is the type of spas. Ano po yung mga iba't ibang mga spas? And what are the current trends and challenges that we might encounter, no, para sa those among you na mag-o-open pala ng mga spa, no, mag-o-open pala ng mga massage business. Ano yung posible nating ma-encounter na mga pangyayari sa ating kapaligiran, no? So like what we've been saying over and over again, ang massage industry ay number one, mataas ang ROI, yung return of investment, kasi cash basis kasi yung income, ano po. Pero, like what we said also, maraming mga challenges. Bakit maraming challenges? Kasi po, number one, siyempre, dahil mababa lang yung capital outlay, no? Mababa lang yung pamuhunan mo, makapagtatayo ka na agad, makaka-open ka, no? If you have the license, madali na lang mag-open ng ganitong business.
Kaya yun nga, because of that, marami nagsusulputan. Kaya lang unfortunately, sa dami na nagsusulputan, madami din ang madalas nawawala, no? Kaya it really pays to know what you are going to or going into. No? Parang hindi katulad ng Swaharma effect na nagsulputan yung Swaharma, sumikat siya, lahat ng tao meron ganung business and then sabay-sabay din nagko-collapse na bumabagsak, no? For what reason? Well, of course, there are many reasons behind that, no? One of those is yung walang kahandaang pumasok sa business. Yung ganon, no? So, yun yung mahalagang pag-aaralan natin in a little while. Okay. The first thing in line here is yung mga iba't ibang uri ng mga spa. Ano ba yung mga iba't ibang uri ng spa na ma-encounter po natin, no? Sa massage industry. Number one, meron po tayong tinatawag na day spa. Okay. Pag sinabing day spa, ito yung spa na karaniwan, no, na nakikita natin na may mga iba't ibang mga services, particularly about massage po yan. Iba naman may kasama siyang mga add-ons po nila ng mga facials, mga body treatments, yun po yun, no? Kaya ngunit pag sinabi nating day spa, ang engagement is normally 1 o 2 oras lang. Ganun po yung day spa, no? At operation yan, or there are a few na 24 hours, pero yung iba naman hanggang midnight, things like those. Kaya ang kanyang category is a day spa. Ang sumunod naman is very popular, no? Lalo na sa mga high-end na mga spa, yung tinatawag na destination spa. Ano po yung destination spa? Pag sinabing destination spa, ito yung spa na sasadyain mong pupuntahan. Okay? Halimbawa, sa Boracay, no? And ikaw ay nasa nearby areas or even if you're coming from Manila, gusto mo magkaroon ng kakaibang experience, no, sa Boracay, and you go to a spa somewhere in Boracay. Okay? It is a retreat where guests stay for several days, no? So yung stay po yan, nakaprogram po yan ng ilang araw, hindi po pwede na 1 oras lang. Mantakin mo, galing ka Manila, pupunta ka doon, 1 oras lang, uwi ka na naman ng Manila. Parang it's not very practical, no? So, focuses on wellness and often includes fitness programs, healthy meals, and holistic treatments. So, marami siyang yung ibig sabihin po nun, package na po ito, no? Package na po yung pag pinag-usapan po natin ay ang pupuntahan po natin ay was this destination spa. Ngayon po, so, sa madalit sabi, marami siyang mga iba-ibang mga pwede mo ma-enjoy, no? Ayan. I was trying to look at this kaya mamaya meron kasi kami napuntuhan sa Manila na napakagandang spa na high-end siya na spa. It's a destination spa but later I will share it with you. So, ang tuloy naman po, ang pangatlo is yung medical spa. Anong ibig sabihin ng medical spa? Medical spa is a spa that combines medical procedures with spa treatments, no? Ang services niya ay mayroon pong kasama pong probably dermatological procedures, mga injections, advanced skincare usually overseen by licensed massage professionals. So pag sinabing medical spa, naturalmente, ito ay merong kasama pong mga doktor na license, no, na sila nangangasiwa ng medical spa. Now I remember at one time kasi napunta kami sa Bangkok, sa Thailand, and part of the tour kasi I was privileged to attend the ang tawag nun Asia Pacific Wellness Summit, no? So, yung Asia Pacific Wellness Summit, marami pong mga marami pong mga participants yan across the Asia Pacific Rim, no? Asia Pacific region. Ngayon, part ng aming parang conference na 'yon. Meron kaming parang sort of parang ocular inspection man tawag noon. Visit, no, sa spa. And one thing we noticed doon sa Bangkok, ang naging kagawian na there is already a very close working relationship between the mainstream medicine
pati po yung tinatawag natin na spa, no? Na spa nung wellness. So meron po silang ganun. At isa sa mga package na very popular or very common sa Thailand is when you go for a certain medical procedure, no? Whatever procedure that is, pagka ikaw ay ano, I forgot the name of that very popular hospital na yun yung kanilang setup. Mayroon po silang building for wellness at mayroon po silang building for medical ano procedure. Before you will be accommodated for an operation, for any medical treatment, dadaan ka muna doon sa isang building wherein everything is there. You are being pampered, may mga massages, may mga ganun. Ano po, even the food, yung mga healthy na mga detoxification ba? Yung basta yung mga pagkain ganun, healthy food, ika nga. Kasama po sa package, no? That's what they're doing. I don't know if they're doing these things sa Manila, no? I don't know, I do not know with big hospitals like St. Luke's if they have that. Okay? Although, well, I was in Manila, kasi almost 20 years tayo sa Manila, we operated the school. One thing I noticed is that even the government, for example, yung PGH, diba? Government hospital yan. Yung PGH, meron na silang component ng parang alternative medicine. Ayan. So, meron na silang ganon, no? Although it's not very common among other hospitals, I still have to hear something like that operating or merong ganong klaseng bagay sa Mindanao, no? Pero what we're saying here is yun yung trend. Kaya nga ano very 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 beautiful yung working relationship na gano, no, bago may medical operation, bago may medical treatment, then ilalagay ka muna sa isang spa setting, isang wellness setting, and then after the treatment balik ka uli sa spa setting, things like that, no? So very exciting ano na talagang holistic yung relaxation. Okay, so that's all about the medical spa. Ayan. The next one is resort spa. Ayan. Located within a resort or hotel, offering spa services alongside recreational activities like swimming, golfing, yung ganon, no? And one example I can share with you is the Maribago Resort. That's Maribago Resort in Cebu. I do not know if some of you have gone there. Ito po high-end. Ayan, high-end po siya, no? It's a resort spa na talagang medyo pricey yung kanilang mga services, no? And there is this one spa component of theirs na sa loob ng resort. Ang pangalan po ay Amuma Spa, no? And we happen to do training for the therapist for a time. Ngayon po, ang ganda ng nila, ng setup, no? Kasi yung spa na yon nasa resort, tapos of course medyo pricey like what we said, mataas yung presyo nila kasi ang in dollars yung kanilang services, no? I think if I could still remember, mga minimum ng 1 hour nila mga 1,000 or 1,500 thereabouts, no? So yung ganun po. Pero tulad sinabi po natin, talagang marirelax ka, no? Nandun yung nature, nandun yung beach, ang ganda-ganda, ang ganda ng amenities, and may kasama pang napakahusay na masahe from the massage therapists. So, yan po ay resort spa at I think it's all over the country naman, no? I do not know if you have gone to any one of these, pero napakaganda ng setup. The next one is thermal or mineral spa. Ito naman po, ginagamitan po siya ng natural mineral springs or thermal waters for therapeutic baths and treatment. Um, I do not know if you have experienced this one, but personally, I had a chance to go to Korea at mayroon silang tinatawag na parang sa Japan, yung onsen bath, no? It's a public bath. Pero yung bath na yon, public bath setting na yon is made of mineral springs. No, parang sulfur ba yon or something like that, na bababad ka doon, yan, ayan, no, talagang doon pa lang marirelax ka na, and then after soaking yourself doon sa pool na mineral pool, pag ahon mo may nakaabang na masahe para sa iyo. Ayan, no? So
it has been proven na mayroon pong dami pong medical benefit yung ganong klase. Yung kahit na lulublob ka lang sa mga ganong springs no, marami ng health benefit na tayo matatanggap at lalo na tigit kung may sinamahan po ng napakasarap na masahe. Ayan. And the next one is yung cruise ship spa. Ayan. And we are pleased to inform everyone that many of our students in the past, lalo na sa Manila, no, na pagkatapos nila maging LMT, nag-a-applyan sila sa mga cruise ship. No? So nandyan yung mga dolphins, nandyan yung mga madami yan, ng mga cruise ship na yan. Ano po? So ang cruise ship spa is natural na sa cruise ship siya matatagpuan at marami din po siyang mga services, no? Maraming mga massages na ino-offer. Pero ang napansin ko lang lately is sa ngayon parang hindi lang sila nagmamasahe. Yung mga nasa cruise ship na mga massage therapist, may mga ano na po, yung iba mga cruise ships na yan ay ano na po, nasa selling na sila, no? Parang gano'n, ano sila, nagpo-promote ng mga products para mas kumita ng malaki. Yung gano'n. Yes po, Okay? sir. Front lang po nila ang massage. Oo, oo. You've been there, Barbie? Nakapag ano ka ba sa cruise ship? Mostly po sa mga sa mga friend ko sa cruise ship. Pero ako po sa yacht. Ay, yate. Mas social ka. Opo. Yate yung sa'yo. Okay. So mga for the rich and the famous yung sa iyo no? Yung nasa yate. Anyway, so ganun din sa cruise ship, rich and famous depende 'yon sa mga ships o cruise ship na ano nyo, sampahan nyo. Sampahan talaga yung mga term. Okay? So ayun po, no? Kaya lang po, short term lang siya mga I think 6 to 9 months, parang ganun lang siya, no, Barbie? Hindi siya talaga tumatagal. Bababa ka uli and then kung okay yung services mo, i-rehire ka na naman, parang things like that, no? Yes po, So, sir. Ngayon po hindi na inaabot ng 1 taon kasi oo. nasa rules na po yun ngayon. Oo, oo, hindi hindi tumatagal talaga ano. Ang the beauty of cruise ship kasi, siyempre nagkakaroon ka ng free world tour, lalo na kung transatlantic yung masakyan mo na masampahan mo na cruise ship, no? Wag lang yung baka mamaya masakyan nyo ay ano lang, inter-island lang siya ng Philippines wala kang masyadong makikita. Pero pagka international cruise, yan ang galing. Okay. So tuloy po tayo. Ang sunod naman ay Eco Spa. Okay? Ang focus niya ay mga gamit niya mga sustainable na mga organic products, no? And pinopromote yung eco-friendly na mga treatments, things like those. Okay? So, kaya lang po, we're not saying na yung mga cruise ship, yung destinations pa, hindi eco spa. Iba naman, minimix na po nila po yun, no? Kaya nga po, pagka nag-o-offer sila sa client nila, sinasabi nila, no, na ito ay mga product po namin, ay mga organic materials. Kasi, whether you like it or not, ang trend ng mga tao ngayon is, ano na, nasa wellness na tayo, no? Lalo na po doon sa mga kababayan natin na mayroon pong extra, may mga disposable income. Pag sinabing disposable income, they have extra money for things like this, no? Pero kung titingnan natin, susuriin natin na maigi, ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng healthy lifestyle. And this is a cheaper alternative over other form of mga treatments, no? Kasi masahe talaga proven na 'yan. And through hundreds of years na patunayan na maraming benefit na makukuha mula sa pagmamasahe. Okay? Ayan, so in other words, sa lahat ng ating ay makikita po natin dito na ang bawat spa may kanya-kanyang o yung nabanggit natin ng mga spa may mga kanya-kanya mga kinikater na iba't ibang needs ng clients, no? Kaya yung mga naghahanap ng ganitong services, number one, meron po silang extra na money for this, no? Mayroon silang disposable income for this. And then number two is yung freedom nila to choose kung ano yung convenient for them, kung ano yung suitable for their ano yon, yung requirements,
no? At saka of course kung ano naman po yung reason for them going into these things, no? Kaya ayun, ang what we're saying here is that lumalawak ng lumalawak po yung mga pwedeng mangyari po when it comes to the spa services. Okay. Ngayon naman po, tutungo tayo. Ano ba yung mga latest trends? What are the current trends that you might encounter, no? Sa ating panahon kasi, like I've been hearing from uh, from spa gurus, no, sa Pilipinas many years ago. Lagi ko naririnig sa kanila na meron silang tinatawag na uh, paradigm shift sa masahe, no? Ano po yung ibig sabihin ng paradigm shift? Yung trend ng ating panahon mula noong nakalipas, mula noong mga dekada nakalipas sa kasalukuyan, no? Sa kasalukuyan. Could anyone among the group share with us if you have any idea about what this paradigm shift is? Meron ba sa inyo? Okay. Sige po, habang iniisip nyo pa. So the paradigm shift is like this, no? Uh, which I think all of you or many of you will agree, no? Lalo na yung medyo matagal-tagal na sa massage. Nung araw kasi, I think na-mention ko na at one time din sa iba sa atin sa klase natin, is nung araw kasi, ang masahe is simply, yun lang, no? Kapag ka may magpamasahe, bibigyan ng masahe, and then, wala na masyadong chichibureche, no? Basta importante lang makaranas na masahe yung client, no? Katawagan pa nung araw is customer, eh. 'Di ba? Customer yung tawag noon. So, pagka ang customer ay happy, okay na 'yon, no? Tsaka pansin niyo yung masahe nung araw, paingayan. I do not know if you're still experiencing or doing that no nowadays, pero nung araw yun talaga yung trend, no? Kapag all the more na maingay lalo dun sa tapotment, wow, okay yun, no? Kaya lang may mga pros and cons. Ano yung cons noon? Number one, siyempre kung ikaw ay ano yun kasi normally nangyayari yung pagka common yung massage area. At yung nga, pagka sa kabilang dulo, nagsisimula na sila ano na, they're about to end the massage, ayun na po, lalabasan na po yung mga paingayan po ng taputment, things like those. Kaya kung ikaw papasok mo lamang, gusto mo, ikaw ay nasa kalagitnaan, nasa ano ka na eh, nasa, ano ka na, no, nag-aagaw, hindi naman agaw buhay, nag-aagaw antok na. Nag-aagaw antok ka na at gusto mo, masarap na yung ano eh, nasa kalagitnaan ka ng kasarapan na ng masahe, bigla kang ma, ma, magugulat, no? Kasi ang ingay nun eh, no? Ang ingay nun, yung mga ganun-ganun. Yun. Okay. So, what we're saying here is, yun yung naging karanasan ng araw. However, as time goes by, sabi nga ng mga experts, yung mga client ngayon, naging ano na, naging sophisticated, no? Naging, ang tawag diyan sa Tagalog, ano, maselan na yung client, no? Medyo mapili na, no? Kaya pagka nagpamasahe sila, in-expect nila na pag pumasok sa spa, talagang doon pa lang, pagpasok pa lang sa spa itself, na doon pa lang sa may reception area, relax na siya, no? Kasi ang ganda ng paligid, no? Minimalist, ang ganda, no? Hindi naman kailangang mamahalin yung nandun, pero minimalist, no? Relaxing, doon pa lang, yung something if you look at talagang okay, no? And then, of course, may kasamang scent na yon, no? Yung ang bango ng paligid. Okay? Tapos, sinamahan din po ng, ano, sinamahan na rin po siya ng napakaganda music, no? Yung music talaga na tong, 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 ganon, no? Yung Japanese yun eh. Yung mga ganong mga tugtog na talagang ano, minsan naman huni ng ibon, minsan naman huni ng yung mga falls, yung dagat. Yun eh. Yun yung hinahanap-hanap ngayon, no? Wala na po yung dati-rati kasi pagkapasok mo sa spa, ano, ang maririnig mong tugtog, legs, legs, legs po, ay nakakasilaw. Yung mga ganon, no? Macho, macho man. Ayan. So, yun yung shift na sinasabi, no? From something that, a basic massage yung ma-experience ng customer into something that is of what?
something that an experience your client may not forget, no? Yun po yun, no? Yun po yung shift na sinasabi po natin. Now, let's take a look at what we have here. Okay? So spas are increasingly focusing on holistic wellness, combining physical, mental, and emotional health. So, yun na yung sinasabi natin, no? Dati, pure massage lang, okay na. Hagod-hagod yan, ingay, okay na yon. Pero ngayon, unti-unti na, no? Kaya nga, ako, I'm sorry ha, whenever some people would ask me, Sir Benji, gusto ko magtayo ng spa. Ang una kong tinatanong, which you have to always remember, especially sa mga nagbabalak magtayo ng spa, ano ba yung target client mo? Dapat ano yung aralin mo yan eh, no? You try to study your market. Okay? Ano ba yung gusto mong number one? Siyempre, magkano ba yung kaya mong i-capital, no? Kasi diyan magsisimula lahat eh, no? And then sunod yan is ano yung target client mo based sa iyong capital na pwedeng ilabas, no? And your capital could sustain the whole operation, no? Even the time na nag-set up ka at ano yun, may mga lean months na sinasabi. Okay? So, alamin mo, ano ba yung gusto mong client? Ano ba, class A ba yan? B, C, D, E. Yung mga ganun, no? Pag sinabing A, ibig sabihin nun, ano yun? High-end, no? So, kung B naman o C, D, yung mga ganun, medyo hindi ganong high-end. Pero, syempre, maghanap yan. Kailangan may parking space, may mga ganun. Or kung C, D, E naman, pwede na yun nasa palengke, no? Marami yung mga human traffic. So yun yung mga tinitingnan. Okay? Pero yun nga, kapag ka ang type mo at ang kaya ng budget mo at yung desire mong maging top-notch yung spa, ayan, kasama na nito, no? Kailangan mayroon tayong holistic na mga services, no? Hindi lang po pang-physical, hindi lang pang-masahe, meron na siyang pang-mental at emotional na mga packages, no? And yung kasama ng yoga, meditation, nutrition, alongside other traditional treatments. Okay? Ang pangalawang element na mapapansin natin ngayon, sa panahon natin ngayon, and this is based doon sa sinabi nating paradigm shift kanina, is personalization. Ano pong ibig sabihin po nun? Ang kalimitan, medyo may focus na siya doon sa sa client mismo, no? Sa kliyente mismo. Kaya yun nga, no? Mahalaga doon yung mga data na nakukuha sa client, ano yung kanyang previous na ina-avail at yun yung pwede niyang gawan po ng specialized na program, no? Na specialized na service para ma-meet yung health goal ng client. Okay? So yun na po yung focus, no? Hindi na po generalist, kundi individual. No? Yun po yung tinitingnan. Kasi kung ganito po yung approach, sabi nga habang tumatagal daw naging ano na, no, naging ano na, no, naging client-centered yung service, no? Hindi na basta lang sa may service kang ibinibigay, kung hindi nakasentro doon siya sa pangangailangan o preference ng client. No? So that's about personalization. Okay. Ayan. The next element, which is nowadays patok na patok, is yung gamit po ng technology. No? Paano po yon? And dyan, meron pong tinatawag na virtual consultation. Of course, yung mga booking online na. No? I remember one time, meron tayong client sa Subic, yung po kanilang setup, no? Kung gusto mo magpamasahe, then you just book doon sa online, and then yun, no, lahat ng tawag niyan, yung gusto mong preferred na service ando nakalatag na sa menu. At the same time, ang bilis ng income. Bakit po? Kasi GCash no? Before you go there, before the therapist would visit you at your home for the massage, andun po, pasok na po yung pera, no? Ganun po yung gamit po yung technology. And I do not know if you're doing this, no? Some of you, I do not know if you're doing this already, pero maganda po yun, no? May gamit pong teknolohiya
And I still have to see some people using even the AI, yung artificial intelligence, no? I do not know paano yon gagawin po ng spa industry, no? Pero what I'm saying here is, kapag gamit po yung ganitong modern technology, mas mabilis po yung processing ng information, ng data, and the services that is being offered to the client. Okay? Ayun. So the next one here, on time check po tayo, it's almost 1 o'clock. Okay? Um, yung sustainability, no? Ano ba yung sustainability? Ibig sabihin nun, yung ability to continue on, no? Na magpapatuloy. And sabi nga dito, eco-friendly practices are becoming more important and spas are adopting sustainable sourcing of products, reducing waste, and using energy efficient systems. Ayan. Ano po ang ipinapakita po nito? Ang pinapakita po nito is yung, of course, the use of local products. No? Um, one of the spa which I can see as a very beautiful example. I do not know if you have heard of Nurture Spa. No? Narinig niyo na ba yung Nurture Spa? Ayan. Okay. Ano yung Nurture Spa? Nurture Spa is one of the leading spas sa what's this, sa Tagaytay, na actually nasa boundary siya ng Cavite, Tagaytay, na kung saan ay doon mo ma-experience yung kanilang setup in such a way na kapag kayo po ay you desire to stay overnight, no? Or if you want to have dinner or lunch or meals sa spa na yon, lahat ng pagkain doon ay organically produced. Ano ibig sabihin nun? Lahat yung tanim nila sa paligid, no? So mula doon sa pechay, mula doon sa cabbage na gagamitin o ano man mga ingredients, tanim po. Kaya may farm po sila doon. Yun po yung sinasabi nating pagiging eco-friendly, no? And there's another one. Nasa dila ko eh. Yung magkatabi lang sila, no? May mga estudyante din po tayo sa spa na to eh. Nasa dila ko na. Oh, maalala ko yan later on. So, yun po yung ginagawa nila, no? Kaya sila dinadayo, pinupuntahan talaga sila, no? Kasi ang ganda eh, ang ganda ng setup, talaga holistic, no? Hindi lang ano yun, yung Nurture Spa para siyang mixture siya ng day spa na destination spa. Ayan. Kasi bakit kamo? Meron silang mga accommodation. Pwede kayo magstay doon for a few days, no? Lalo na yung mga honeymooners, na gusto mag-honeymoon, doon sila mag-stay. Andun na lahat, no? Kung may time kayo, panoorin niyo po 'yon. Ang may-ari po si Miss Cathy Turville. Yung husband niya is an American, si Dr. Mike Turville. Kaibigan po natin po sila. Okay. So yun po yung setup po ng ng spa na makikita po natin na eco-friendly. Okay? So ayan. Last na lang na pwede na natin pag-usapan for today is the focus on mental health. Ayan. Why is this so important? Bakit po napakahalaga? Sapagkat yung panahon po natin ngayon, if you notice, napakabilis ng mga changes. Kuha niyo po yon. Ang daming mga mabilis eh. In fact, I came across with an information a few years back na nagsasabi na in every 3 to 4 years or even 5 years, lahat daw ng accumulate na information ng tao dumodoble, no? Wala pang AI nun. Wala pang artificial intelligence nun. How much more ngayon, no? Kasi naghanap na yung artificial intelligence. No? Lahat na lang ano mo na sa cellphone mo, lahat ng information ando na, lumalabas na, no? So, because of this development, marami sa mga tao, marami sa mga kababayan natin mga Pilipino, ang hirap hong mag-cope. Ang hirap silang sabayan, no? No worries for the younger generation. Ang bilis nila makapick up. Pansin nyo ba 'yon? No? Even pag tingnan mo yung mga textbooks. Nako, nung tinitinan ko yung textbook nung mga elementary ngayon, medyo malulula ka eh. Hindi natin to. Ako at my age, tinitinan ko, sabi ko, kahit na nung college, hindi ko to nababasa.
Yung mga ganun. So iba na yung ano, iba na yung mga pangyayari which resulted, mayroong downside, no? May ibig sabihin, may downside siya kasi not everyone is able to cope. Not everyone is able to catch up, no? Alala ko yung tatay ko nung araw, nung buhay pa siya, lahat ng tao, halos nung lahat ng tao, mga 10 years ago, may mga cellphone na eh, no? May mga cellphone na. Kaya medyo na ano ko sa tatay ko kasi siyempre wala siyang cellphone, wala siyang idea kung paano yung gamitin, things like those. Eh sabi ko naawa ko sa kanya, sabi ko halos lahat ng mga tao may mga cellphone, eh paano yung tatay ko, no? Kaya nung ito nung kinikwento ko sa kanya about the cellphone at about ano yung pwede niyang gawin, eh talagang ano siya, no? Ang tawag ba nun? Defensive. O, ganun naman talaga, di ba? Hindi niya alam yun eh. Hindi niya na-experience yun. Kaya sasabihin niya, "Oh, wala namang kwenta yung mga ganyan eh. Mga ano yan, yung mga ganito. Marami siyang mga feedback." Pero nung isang araw, I was blessed with some resources. Binilang ko yung tatay ko ng cellphone. Alam po ninyo mga kaibigan, nung time na nahawakan niya yung cellphone at natuto siya makipag-text, nako, ay halos hindi niya na mabitawan yung cellphone niya. Ganon. Oo. Saka parang parang atin-atin lang to ah. Huwag kayo maingay. Parang nagkaroon pa nga siya ng textmate eh. Wala pang mga ano no, wala pa masyadong mga video, mga text-text lang. So what I'm saying here is that people has to adapt to changes. And because some people are not able to adapt to changes, there goes the problem. No? Kaya nagkakaroon na tayo ng mental health issues, no? Kasi hindi na sila makakope, no? They felt left out and of course they had a hard time coping, no, with this new development, these changes in their surroundings, in the workplace, things like those. Kaya yun yung dahilan na sa atin sa spa industry, dapat ano natin, anticipate natin yung ganitong need, no? Dapat medyo lawakan natin yung foresight natin na whenever we come out with a spa concept, dapat meron tayong ganong component, no? That addresses this kind of a concern. Kasi whether you like it or not, it's a real issue nowadays, no? In fact, I think in the Philippines, merong panukala ang ibang mga legislators na bawat school daw magkakaroon na sila ng parang mental health office, parang ganon, no? Because it's becoming real and it's one of the major concern for government, no? Kasi yung mga tao na yung mga road rage na yan, di ba? Kunting alitan sa lansangan eh naglalabasan na ng baril at nagbabarilan na yung mga ganon, di ba? So isipin niyo po ang impact mo ng ganitong uri ng behavior. Kaya balikan po natin sa spa, dapat marunong tayong tumingin kung ano yung pangangailangan ng ating nasa paligid ng client natin. Perhaps you could come out with a special program na hindi lang masahe, kung hindi meron kayong unit o meron kayong program na addresses this kind of a concern. Okay? Even the therapists themselves, no? Dapat meron kayong idea how to handle this kind of people na probably may mga mental health issues, no? So, marami yan eh. So, kailangan ng kasanayan, kailangan ng kahandaan, even sa part po ng ating pong mga nagmamasahe. Yan po. So, uh, yan. Okay, so do we have any clarification or anything you would like to add regarding sa ating discussion for today? Mayroon ba kayong mga ibang meron ba kayong maidadagdag? I'm sure marami pa tayong pwedeng pag-usapan. I'm basing my discussion with you sa aking karanasan for many years sa industry and of course with my chance to browse elbows with the spa leaders sa buong bansa because hindi naman sa pagmamayabang when the Spa Association of the Philippines was active few years back, almost 6 years akong naging spa secretary, no, ng Spa Association. Kaya nga 'di ba na ipagmamalaki ko sa inyo na nakapag-attend tayo ng mga Asia Pacific Wellness Summit, mga ganun. So we meet all the big wigs ng wellness industry, not only in Southeast Asia, in Asia but even in the Pacific Rim. So Australia, ibang mga bansang malapit sa ating area.
No? So, ayun po, sinishare ko lang po sa inyo because these are fresh experiences of mine and I think marami tayong pwedeng pag-usapan later on para makunan po niyo ng aral, no? Ng lesson. And paano niyo maiwasan in such a way that all the information that you might get from us, no, from me is magagamit niyo na maigi para yun nga I think for the day the word that I would like to emphasize is the sustainability, no, sustain. Paano nyo masusustain yung inyong business sa dami-dami ng competition, sa dami-dami ng nagsusulputan diyan ng mga parang kabute ng mga spa. Kailangan yung nga sabi ng iba matirang matibay, no? Pero yun nga, itong sinasabi po natin, it would be quite a risk kung hindi nyo aaralin yung inyong business, no? Lalo na sa massage, pag hindi nyo tiningnan na maigi at hindi nyo kinonsider yung mga pangyayari sa paligid. Okay? You go beyond where you are right now. You go even national or international and try to look at what is happening and then isusut nyo po roon, no? Para hindi kayo mapag-iwanan. Because the problem with some big industries in the past, halimbawa, ito na lang, very very short. Take a look at Nokia, 'di ba? There was a time talagang patok na patok yung Nokia cellphone, 'di ba? Kaya lang hindi sila nakaka-catch up doon sa mga nangyayari sa paligid, no? Natabunan po sila. Kaya nung pumasok po yung mga ibang players sa industry ng telecom, naiwanan si Nokia. Okay? Another example is yung Kodak, no? Kasi pag sinabi mo magpa-picture ng araw, di ba magpa-Kodak, Kodak. Very very popular, very very ano 'yan, nasa top of the line siya na industry, no? Yung pagkukuha ng mga pictures. Pero bakit siya niwanan? Kasi habang nagbabago po yung paligid, no, naging digital na, si Kodak nanatili siyang traditional, no? Yung kanya film, yun lang kanya, no? Doon siya kasi kumikita pero hindi niya na-anticipate na pagpasok ng digital images, wala nang bumibili ng film. Ayan. Kaya nung simulang wala nang bumibili ng film, napag-iwanan si Kodak. Kaya ngayon, nasaan na siya ngayon? No? Nawala na siya. So same is true with the massage industry. Kaya huwag kayong tuwingin lang na dito ako mag-business kasi madaling kumita, no? Mababa lang yung aking cash out, no? Yung aking outlay, no? Meron akong business. Pero yun nga, kung sinasabi ko sa iyo, in every month that passes by, meron mga pumapasok na mga players. Kaya if you want to stay long and you want to stay profitable, kailangan handa kayo sa mga changes. And then, ganun din. When you train your people, you don't only train them because you want them to be skilled and to produce the money that you need, that you want. Pero kailangan ihanda nyo sila in such a way na maging mahusay sila even to a point na mag-excel sila sa field ng pagmamasahe. Okay? So I think that will be all for today. Kung wala na kayong katanungan, wala na kayong reaction. Do you have any reaction? Wala naman po. Amy, meron ka bang violent reaction? Oh, ayan. Ayan, si Tin, andito po. Si Barbs, ayan po. So, kung wala na po, then I would like to just make a few announcements. And by next Saturday, we will not have any class like this kasi nasa travel ako next Saturday and we will meet on the next Saturday, no? So, ayun. And I will appreciate if you could PM me kung may mga ano kayo, may mga gusto niyo pag-usapan natin sa klase, no? Kasi spam management is a very broad topic, no? Napakalawak po na field, napakalawak po niyan. Pero kung if you could give me feedback na, sir, ito yung pwede nyo bang i-discuss patungkol dito, patungkol dyan. So para may sama ko sa aking programming sa ating pagtuturo. Ano po? Or probably if you have materials to share with us, no, na pwede nating pag-usapan, yung mga iba sa inyo na may mga karanasan na sa mga ganitong bagay, then I will appreciate that very much. No, you share with me your information or your resources and then para magkaroon na mas karagdagang kaalaman yung ating mga estudyante.
Okay, so kung wala nang tanong, that will be all for today. Thank you so much. Like what we said, don't have any class next Saturday because I'm on travel. And continue on. By Monday, wala po tayong quiz. But probably before Friday or Friday next week, we might have a quiz. No? Kung matapos natin maaga yung ating discussion po sa ating topic o sa module on anatomy and physiology. Okay, so that will be all for now. God bless and see you next Saturday. Bye for now. Okay, Salamat po. sir. Thank you so much. Bye, Ingat po kayo. God sir. bless. Thank God you. God bless. bless. See you around. See you po.